Mapagpalang umaga po sa inyo mga kapatid. Ah, Una sa lahat, bago po natin ipagpatuloy ang gawain ito, itaas po muna natin sa Ama ang, ang gawain. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal, Ama ko, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit nagpapasalamat sa inyong kabutihan at pagbibigay po ng mga mabubuting kaalaman upang pong makasunod po kami sa inyong kalooban, Ama. At sa tulong po na inyong buktong na anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. 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 Sa ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen. Mga kapatid, gusto ko pong ilahad ang katotohanan. Tandaan nyo katotohanan po at tamang gawa. Katotohanan, tama na gawain. Ganito po yun mga kapatid. Ako po, talaga bata pa ako, palabasan na ako ng Biblia. Palabasa ako ng Biblia. At dumating din po yung oras na sa aking paglaki, siyempre po, hindi ko naman binabasa ng lagi yan kasi nga, nasa puso ko na. No? At dumating po ang panahon na ginamit ako ng Ama, no, dahil sa aking kagustuhan na maglingkod, yun po. Hanggang sa dumating ang oras po na ako po ay isang tao na ordenahan, no? Bilang isang healing priest na isa po mabuting bishop, no? Ang nangyari po, bumilang po ang 3 taon sa aking pong paglilingkod sa bahay dasalan, para pong, pasensya na kayo, the word, para ako nasasakal. Ano po ibig niya nasasakal? Ang ibig sabihin nun, parang kulang ang paglilingkod ko kay Ama. Kasi hindi naman po ako talaga nag-aano ng mass, hindi po ako nagkakasal, hindi ako nagbibinyag, hindi ako nag-aano po. Ang tanging role ko lang po, maggamot, espiritual, magpalayas ng masasamang espiritu. Kaya yun lang po na hiling ko na ma-bless ako na isang bishop sa ganung uri ng aking kalagayan. So, dumating nga po ang panahon na maraming tao na, hindi totoong pare yan, hindi totoong pare yan. I was ordained. Kaya nga po ako lumabas Dahil nga po mga salita, hindi totoong pare yan. Okay po. Bilang isang nasasabi na hindi totoong pare, lalo po akong naging masaya. Opo. Dahil po, ipinatunay ko sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Lord of Pardon. No? Hindi po ito sa harapan ng grupo ng Lord of Pardon. Kasi hindi po nila nauunawaan yun Pag sinabi, ano ka, Lord of Pardon? Hindi po. Ang Lord of Pardon, si Jesus Christ. Yun po ibig sabihin. Sa harapan ni Jesus Christ. Kaya po, tapat ako naglilingkod. Pinatutunay ko po na talagang, Ama, ano man ang mangyari, sa iyo ako. Kaya po, ginamit ako ng Ama sa iba-ibang lugar, no? Upang maganap ang kalooban ng Ama sa aking paglilingkod, ang katugunan ng lahat ng pangangailangan ng mga tao na gustong gumaling, gusto pong mapalaya sa masama espiritu, naganap po yun sa aking pong tunay na katapatan na paglilingkod kay Ama. Kaya po, mga kapatid, tandaan nyo, hindi naman katotohanan na nag-aral ka ng theology, nagpari ka, no? Ang masasabing katotohanan, ano ba yung pagkatao mo sa Diyos?
Kung ang isang pare bastos, lingkod ka ba ng Diyos? Kung isang pare masyado niyang minamaliit ang kanyang kapwa, lingkod ka ba ng Diyos? Kung isang pare sinasabi, hindi ka totoo, totoo ka ba? Ganun po yun. Ibinabalik ko lang po yung mga bagay na dapat po talaga, no? Kung totoo tayo, talagang walang masasabi ang Diyos. Kasi po, kung ano yung mga pinaggagawa natin, dun po nakikita ng Diyos kung sa Kanya ka. Dahil ang Diyos hindi bastos. Dahil ang Diyos hindi nangahamak. Ang Diyos hindi nagmamataas. Tandaan niyo po yan. Kung nasa Diyos tayo, dapat ganun tayo. No? Kaya sinasabi ko po sa inyong lahat, ako po, may time na open. Open po ang third eye ko. Kasi nga po, no? Nagpapakita sa akin ang mahal na Inang Maria. No? Ang banal na espiritu. Malaking kalapating puti. Nagpakita po sa akin when I was 8 years old. Nagme-mensahe ang Ama sa akin na nanggagaling po sa aking puso at sa aking diwa, kaisipan. Kaya mga kapatid ko, huwag natin pong nakakausap mo ba ang Diyos? Opo. Kahit kayo po, makakausap nyo ang Diyos na nadidikta sa inyong puso at kaisipan. Ginagabayan po kayo ng Diyos, kaya lang hindi nyo ito pinakikinggan. Kaya mga kapatid ko, sana po mabuksan ang inyong puso. No? Kasi po, katulad nito, may nagme-mensahe sa akin. No? Ang mahal na ina. Ang mahal na ina po, ito si si Nanay Gloria po ito. Siya po ay natutuwa po ako kasama siya ng banal na anak ng Diyos na tinatawag natin ni Santo Niño. No? Kasama po siya. Hindi po siya iniwan nito kahit kailan. No? Ang tawag niya po kay Santo Niño ay Noynoy. Nonoy. Niño Nonoy. Mga kapatid ko, basta katotohanan po, dapat natin paniwalaan. Kasi po, huwag tayong maniniwala sa ating mga kaalaman. Dahil po, ang kaalaman mo may hangganan. Tandaan mo po yan. Kasi tayo, ang nangyayari po sa ibabaw ng mundo, mga kapatid, ang nangyayari sa ibabaw ng lupa, milyong-milyong klase ng kaalaman. Kaya kung may kaalaman ka at may kaalaman sila, huwag mo sasabihin ikaw ang totoo, siya hindi. Dahil yung kaalaman niya, pag sinabi niya totoo siya, ikaw hindi, parehas kayong hindi naglilingkod kay Ama. Dahil sinabi ng Ama, magmahalan kayo. Ginagawa po ba natin lahat yun? Kasi po, kung naiintindihan nyo yung salitang magmahalan, kumpleto po yun. Marunong kayo umunawa, marunong kang umintindi, marunong kang magmahal, magpasensya, no? Marunong kang tumanggap. Kung ang kanyang ginagawa ay naaayon sa kalooban ng ating Ama. Okay, ganun po, no? Nangyari rin po sa akin, isang araw nangyari po sa akin na gusto kong tumulong. Yung gusto kong tulungan, naniniwala ako na sinabi ng Ama, no? Kahit ano pa siya, magkakaroon siya ng ginhawa kalakasan. Pero ang kailangan niya pala, isang lehitimo, lisensyado. Kaya ang tanong sa akin, lisensyado ka ba? Mga kapatid, no? Walang kabuluhan ang salitang lisensya. Alam po yung lisensya is karapatan. Di ba? Kung may karapatan ka, pero ang ginagawa mo,
Hindi kalooban ng Diyos. Ha? Oo, sa gobyerno may karapatan ka. Gobyerno ng tao. Ang gobyerno ng Diyos, may karapatan ka ba? Ganun po yun. Para pong isang kernel na retiro. Dahil siya po ay patuloy na gumagawa ng kabutihan sa gobyerno. Retiro na siya. Pero pinagpapatuloy niya pa rin. Kasi po tapat siya sa gobyerno. Anong nangyayari? Ang sagot sa kanya ng mga ibang hindi naman retirado, no? Na pinagagalitan siya. Hoy, retired ka na, wala ka nang pakialam. Tayo po bang mga tao, pag nakikita natin ng merong masamang nangyayari bilang alagad ng gobyerno o alagad ng Diyos, hindi ka makikialam? Kung pag-uugaliin po yan, ng ating gobyerno na walang pakialam ang mga citizen, ay hindi na po maaayos ang ating bansa. Kaya buti pa po, nung nakarating ako na Singapore, nakarating ako na Australia, no? Meron po citizen arrest. Meaning to say, pwede ka hulihin o sitahin ng kapwa mong citizen. Kaya po ang gobyerno nila napakalinis. Ang gobyerno nila, pati po yung pagdadrive, ang ganda. Dito sa atin, may mga authority kayo, no? Mabanggit mo lang anak ako na kernel, anak ko na, wala, takot na sila. Wala pong ganun doon. Wala pong kernel doon, wala po. Basta nasa tama kang ginagawa, tama. Ganun din po sa Diyos. Pare ka, pero ang ginagawa mo, kalapastanganan. Bastos. Oo, lisensyado ka sa gobyerno ng tao. Pero, hindi ka pinapahintulutan ng Diyos na maliitin mo ang kapwa mo, i-down mo yung kapwa mo. Hindi ka pinahintulutan maging mapagmataas. Huwag ganon, kapatid. Huwag ganon. No? At saka isa pa po, mga kapatid ko, pag may naggagamot, huwag niyo sabihin, hindi totoo yan. Hindi. Kasi eto kami. Kung kayo po, gawain niyo dyan, naniniwala ako doon. Sabi ko sa inyo napakabait po nang nagme-mensahe sa akin na dumalaw sa akin, ang pangalan po nito, Nanay Gloria. No? Umiiyak nga po ako, no? Bakit ako pa? Bakit ako pa ang napili mo? Ano sabi niya? Pumanik kami. Nino? Ninoy-noy sa langit. Nakipag-ugnayan sa Ama upang pahintulutan siyang bumaba. Bumaba. Para ipagpatuloy ang kanyang hindi natapos na gawain. Kaya sabi ko, bakit ako pa? Ano sagot ng isang bata? Yun ang sabi ng Ama. Kung ako napili, no? Hindi ko kaya pong gawin yun. Sabi ng Ama. Kasi, ang katotohanan dapat maganap. Okay. May mga pamamaraan si Nanay Gloria. Pero yung pamamaraan na yon, kaya nga po siya bumaba para dagdagan ang pamamaraan. Kaya po, tingnan nyo yung lumang tipan, di ba? Bakit nagkaroon ng bagong tipan? Bakit? Kasi may bago po Huwag tayo mag-i-stay sa luma. Di ba? Para pong meron kayong meron kayong sasakyan. Bulok na. Bulok na. Tapos niregaluhan ka ng Ama ng bagong sasakyan.
Ano gagamitin mo? Yung bulok o yung bago? Mahal natin yung bulok. Mahal natin yung luma. Mahal na mahal natin yun. Pero meron tayong bago eh. Okay, di ba? Ngayon, nung bata ka, lagi mo isinusuot yung tsinelas mo. Bata ka eh. Ngayon, mahal na mahal mo yung tsinelas mo. Eh, lumaki ka. Binigyan ka ng bagong tsinelas. Ha? Para suitable sa'yo. Kasya sa'yo. Hindi, mahal ko yung lumang tsinelas eh. Kasya pa ba sa'yo? Napakasimple po ng logic. Di ba? Kaya nga po, nagsalita sa Ephesians 2, 14 hanggang 15 yata, ewan ko kung ano po, no? Hindi ako mahilig dyan eh, sa mga ano po, hindi po ako mahilig sa mga verse. Minsan nabiro ko nga po, mas masarap pa nga po yung birch tree. Lagyan mo ng mainit na tubig, ang sarap inumin. Ganun po Kasi po dahil sa mga verse, lahat po yan totoo. No? Pero yung katotohanan, ipagpipilitan mo na totoo ka, tapos yung totoo, sasabihin mo mali ka na rin. Kasi magbabounce back po sa iyan eh. Kung ikaw totoo, at ang inaasal mo hindi totoo, hindi ka rin totoo. Kasi nga magbabounce back sa'yo kung ano yung mali mo. Tatalbog po sa iyan. Diba? Kung ikaw lisensyado, yun hindi lisensyado, pero ang ginagawa nun, katotohanan, ikaw lisensyado, ang ginagawa mo hindi katotohanan, dahil mawawala po yung pagiging lisensyado mo. Ganun po yun. O, gagawa po tayo ng isang salita, Colonel o General. Ba? Commander yan, General yan eh. Pero, lahat ang ginagawa niya mali, ginagawa niya labag sa batas. Anong kabuluhan ng pagiging general mo? Huhulihin ka, ipakukulong ka. Oh. Nawala yung authority. Authority is karapatan sa Tagalog. Di ba? Karapatan. Karapatan mo, binibigyan ka ng karapatan para maging lingkod na may karapatan ka. Pero yung karapatan na yun, hindi mo ginagamit bilang totoo. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, sabi nila, Panginoon, may nagpapalayas doon ng masamang espiritu, may nagpapagaling, nagpapalakad. Anong gagawin namin? Wala naman silang authority. Palayasin namin sila. Nagsalita po ang authority. Authority is God. Sabi po ng authority. Ang panig sa atin ay hindi laban sa atin. Mapalad ang mga tao na yon, no? Naghari ang kalooban ng aking Ama sa kanilang mga ginagawa. Pero ikaw may authority, pinapalayas mo yung mga tao na ang ginagawa nila ayon sa kalooban ng Ama. Sino ngayon ang may authority? Yung may papel o yung gumagawa ng totoo? Yung may papel na nanghahamak, nagtataboy, o yung walang papel na gumagawa ng kalooban ng Diyos? Yun, mga kapatid. Kaya tandaan nyo, mga kapatid, sino ka man, ano ka man, mahirap ka man, may kapansanan ka man, sino ka man, gumawa ka na naaayon sa kalooban ng Diyos, punong-puno ka ng tinatawag na authority ng Diyos. No? Tandaan nyo, kaya nakapagsalita ako, authority is coming from God, not in you. Remember, authority is coming from God, not in you. Wala pong tao na magbibigay ng authorization sa tao. Na ibibigay nyo lang authorization. Authorization is authority ng tao. Pero ang authority ng Diyos,
ang Diyos lang ang may karapatan na tumanggap at magbigay ng authority dahil ang authority, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun po ang ating gagawin. Kaya mga kapatid, no? Kagabi po, umiiyak si Nanay Gloria. Hindi siya nalulungkot. Umiiyak siya. Alam niyo, sabi niya sa akin, anak, ipagpatuloy mo. No? Ipagpatuloy mo ang kabutihan. Kasama mo ko. Nakiiyak na rin ako. Nag-iiyakan kami. Kasi, sabi niya nga sa akin, ayaw ni Satanas ituloy. Kasi ang lugar na itinayo ng Panginoong ninyo dyan, no, itinayo niya yan para sa kaligtasan ng tao. Hindi po ako nagtayo, sabi ni Nanay Gloria. Hindi ako nagtayo yan. Hindi naman matatayo yan kung hindi gusto. No? Kung hindi gusto po na mahal na ninyo. Kaya po yan natayo. Kaya nga lang po, no? Dumating ang mga salot. Sa sobrang pagod ko, napabayaan ko rin ang aking sarili. Nagkamali din ako. Sabi niya, nagkamali din ako. Kaya nasakop ako, no? Ng hangin ng kamatayan. Nasakop po siya noon. Kaya po, pero napakabuti niya. Natutuwa po ako, kasama niya po, mahal na ninyo. Hindi na siya iniwan. Hindi siya iniwan. Kaya sabi ko kay Nanay, sige po, ipagpapatuloy ko po, pero ayokong ipagpatuloy ito na ako may gusto. Naway magpatuloy ito sa kagustuhan po ng mahal na Ama. Kaya po yan, dumating po yung Lord of Pardon. Tandaan nyo, mga kapatid, pag sinabing Lord of Pardon, si Jesus Christ. No? Siya po'y mapagpatawad. Hindi ko mo naging member kayo ng Lord of Pardon, mabuti kayo. Ang kabutihan po ay naghahari sa ating mga ginagawa na naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ko mo nag-member ka, ikaw na yung ligtas. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ay sa mga gawain ng ating pagsunod sa kalooban ng ating Ama. Tandaan nyo kayo kasi may isang mga member kayo na samahan, kayo nag-aaway. Asa ng pagmamahal. No? Mapaano man po. Nagtataka rin ako, yung mga ibang pare, nagtataka ako sa mga ibang pare, sila nag-aaway. Nagtataka rin ako sa mga ministro, mga pastor, mga yung tama, hindi nila maunawaan. Sasabihin nila, tama siya, mali ka. Sasabihin nito, hindi, ako ang tama, ikaw mali. Pero parehas silang tama. Parehas silang tama eh. Kaya sabi na Ama, tama na kayo. Diba? Ang titigas ng ulo. Bakit po may nangyayaring hindi magaganda ngayon sa kalikasan? Kaya sabi na Ama, tatamaan na kayo eh. Meaning to say, to hit. Huwag po tayong matigas ang ulo. Pag meron tayong nakita na hindi tama ang ginagawa, payuhan natin. Payuhan natin. Wala tayong karapatan na hamakin. No? Wala. Ang karapatan natin, payo, kasi ang kahulugan ng pagpapayo ay pagmamahal. Pag hinamak nyo, hindi kayo nagmamahal. Diba? Pag inuri nyo, masyado nyong hinamak. Katulad sa akin. Hindi ka tunay na pare. Malisensya ka ba? Opo, sige na po. Payag na ako. Matagal na po ako lumabas sa bahay dasalan. Pero I was ordained, I'm still priest forever. Ngayon, ayaw nyo. Sige po, Ama, ayaw nila eh. Ano sabi na Ama? Sige. Kung ayaw nila, gusto ko. Kay Ama ako. Diba? Hindi na po ako sa tao. Kay Ama ako. Ang ginagawa ko lang sa tao, tumutulong ako.
Kung ayaw ng taong mabigyan ng tulong, so be it. No problem. Di ba? Kasi po, hindi po problema na hindi ka tanggapin. Hindi problema na sinasabing hindi ka totoo. No? Ang problema, pag tinanggap mo yun na hindi ka totoo. Kasi po, sinabi ng Ama, kahit sinasabi nila na hindi ka totoo, para sa akin, anak, kung ano yung ginagawa mo, kalooban ko yun. Sino ba ang tinitignan mo? Salita ng tao o salita ko? Kaya mga kapatid, hindi ako marunong makinig sa mga taong humahamak, sa mga taong na nagmamataas, nakikinig ako sa Ama. Di bali na po, isa akong napakababa para sa inyo. Magandang umaga po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang oras. No? Darating ang oras. Kung umayon ang kalooban ng Ama at nawa maging, sabi ko nga, Nanay Gloria, bahala ka na. Basta ako, susunod lang ako. Kung naaayon sa kalooban ng Santo Niño, ang Panginoong Hesus. Si Santo Niño po, ang Panginoong Hesus po yun. Kaya lang po, yung kanyang spirit, bilang Santo Niño, nag-i-stay po yan. Tandaan niya, pagdating sa spiritual, kung ano yung naiwan sa kanyang pagkabata, no? Lumalaki po siya, yung power po ng pagkabata, nandun pa rin yun. Dahil po, ang sinimulan ng mga banal na espiritu ay nasa kalahatan na po yan. Nasa lahat na yan. Kaya mga kapatid ko, alam nyo, yung napaiyak ako sa kaligayahan. Bakit ako napaiyak? Kasi umiiyak din si Nanay Gloria. Kaya yung nakakausap ko po siya na sinabihan niya ako. No? Sabi ko, eto na naman. Nung nagkita tayo, iyak na nga ako na iyak eh. Dinalaw mo na naman ako kanina umaga, iyak na naman ako. Bakit? Tunay. Tandaan nyo. Tunay. Dahil ang puso ko po, dito po nananahan ang banal na Espiritu ng Diyos, nararamdaman ko kung ang Espiritu ay tunay. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Una sa lahat, manalangin na tayo. Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, naway maghari po ang katotohanan sa araw-araw sa paggawa po ng mga tao na ayon po sa inyong kalooban. Naway tulungan po kami, Ama, ng banal na Espiritu ng Diyos Anak na si Jesucristo Panginoon na tinatawag po nila Lord of Pardon. Tandaan nyo, meaning to say, Lord of Pardon is Jesus Christ. Siya po yung Panginoon na nagsumikap upang tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Yun po ang kahulugan noon, Lord of Pardon. Hindi kapag sinabing, ako Lord of Pardon ako. Bakit? Si Jesus ka ba? Kung gusto mo maging si Jesus ka, yung kalooban niya, gawin mo. Ha? Huwag ka magiging mapagpataas. Huwag mo munang iaangkin. Kahit na hindi mo sinasabi ka member ng Lord of Pardon, pero kung ang ginagawa mo, kalooban ni Lord Jesus, kasama ka niya. Naunawaan niyo ako? Pero member ka ng Lord of Pardon, pero ang ginagawa mo, puro katarantaduhan, kahit member ka, hiwalay ka sa Kanya. Good morning! I love you all!